Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa The Second Death Part 4 na po tayo. Last part na po ito. Second Death Part 4. Ang subtopic natin dito ay The Hinnom Valley. Last part na po ito. Review muna tayo. Ito po yung aking outline. Meron tayong 4 na parts. Sa part 1, pinag-usapan natin yung Lake of Fire. Sa part 2, pinag-usapan natin yung Hell. And sa part 3 last week, pinag-usapan natin yung When the Earth Opened Her Mouth. And dito sa part 4, last part na po ito, ang pag-uusapan natin ay The Hinnom Valley. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan na patuloy na sumusubaybay, nanonood ng aking mga videos. And also doon sa mga kasama ko sa trabaho doon sa Sun Logistic, SLTI and SLSI, maraming salamat. Sana po doon sa mga kaibigan ko sa Facebook, kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa akin, please follow nyo ako. Click nyo yung follow para updated kayo sa aking video at yung ibang mga post ko. And also, doon sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Review ulit tayo sa part 3, yung When the Earth Opened Her Mouth, na merong mga taong buhay pa na sila ay napunta dun sa impyerno kasama yung kanilang katawan. Na dito ay nabiyak yung lupa at direktang nahulog yung mga tao doon sa impyerno. Okay, dito na tayo sa Second Death Part 4 sa Hinnom Valley. Ano ba itong Hinnom Valley? Kung naalala nyo, dun sa Part 2 and Part 3, naipaliwanag ko yung definition ng Hell. Ito yon, meron siyang 4 na original term, yung Sheol, Hades, Gehenna, and Tartaru. At yung naka-highlight dyan yung Gehenna, na isa sa mga meaning ng Gehenna, ito yung tinatawag na Valley of Hinnom. Ito yung mapa ng Wall of Jerusalem. Ang Hinnom Valley, yan nasa bandang ibaba ng picture, Valley of Hinnom. Ang naka-bracket, Gehenna. Dito sa upper right side naman, yung Mount Olives. Okay, Mount Olivet. And yan, makikita mo dyan sa banda, yung sa bandang right side din, yung City of David. Maraming mga turista na pumupunta dito sa Jerusalem at dinadaanan nila yung etong Valley of Hinnom, Hinnom Valley, na kasi curious sila na itong Hinnom Valley, ito daw yung impyerno. At yan naman yung nakalagay sa Bible na yung Gehenna is a hell and also a place, okay, valley. Ito yung present view ng Hinnom Valley. Maganda siya. Marami ng sasakyan, marami mga turistang dumadayo dito at tinitingnan nila. Meron ditong tomb. Dito nilibing si Judas Iscariot nung siya ay nag-suicide, di ba? Nagbigti siya. Sa lugar nito, dito rin siya nilibing. Okay, meron dito mga tomb na parang inukit na kuweba. Marami, hindi lang naman isa eh. Ito, part din doon ng Hinnom Valley. So, may mga building na, may mga hotel dito saan tumutuloy yung mga turista. May indication, ito Hinnom Valley, yung banda sa front. And then, dun sa may nakasulat dyan, Hinnom Valley joins with Kidron Valley. Kasi parang letter L yan na nagtagpo sila dun sa pinaka-corner. And then, dun sa bandang malayo, yung Mount Olives. Okay? And then, dun sa upper left side, andun yung location ng Wall of Jerusalem. Dito na tayo sa Bible. Basahin natin yung Mark chapter 9 verse 43 to 44. Ang sabi, "And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched." Dito ay nagsasalita ang Panginoong Jesucristo na dito ay nabanggit niya yung word na hell. Yung hell sa Greek word dito ay Gehenna. Okay? So, it's referring to the Hinnom Valley and dun sa tunay na hell. Dalawang meaning dalawang bagay din yung tinutukoy ng Panginoon. Ang sabi rito ng Panginoon, kung nagkasala daw ang isang kamay mo, mabuting putulin ito kaysa na mapunta ikaw doon sa impyerno na kumpleto yung kamay mo. Okay? Na mas mabuti na yung isang kamay mo lang ng putol ang mapupunta doon sa impyerno. Mahaba pa yung paliwanag ng Panginoong Jesucristo dito hanggang verse 48 to kasi nabanggit din yung paa at saka yun sa mata. Siyempre ganun din yung sa paa, puputulin din, tapos yung sa mata, pluck it out. Bakit kaya nagamit ng Panginoong Jesucristo yung Gehenna dito
sa mga bersikulong ito. Kasi yung Gehenna, yung Hinnom Valley, kay isang lugar yan na according to history, na ito ay tinatapunan ng mga basura. Pero hindi ordinaryong basura tinatapon dito, mga bangkay ng tao. At sinusunog dito yung mga bangkay. Na-experience mo na ba na pumunta sa isang lugar na tapunan ng basura at hindi lang basura kundi mga patay na hayop na sinusunog? Okay, anong feeling mo doon? Siyempre mainit, mabaho, na ayaw mong mag-stay doon ng matagal o mag-stay doon ng kahit ilang saglit. Ang Panginoon Kristo ay hindi lang tumutukoy dito sa isang ordinaryong tapunan ng basura, tapunan ng bangkay na sinusunog. Siya ay tumutukoy din sa isang tunay na impyerno na kung saan susunugin yung kaluluwa ng mga tao. Nabanggit kasi dito sa last verse, sa verse 44, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Okay? Merong mga uod na hindi namamatay at yung apoy hindi rin namamatay. Okay? So, init at napakabaho sa lugar na iyon. So dito, hindi talaga tinutukoy ng Panginoon yung lugar ng Hinnom Valley, kundi dito ay hinalintulad niya ang tunay na impyerno sa Hinnom Valley. Dumako naman tayo sa kasaysayan ng Hinnom Valley doon sa Old Testament. Jeremiah chapter 32 verse 35. And they build the high places of Baal which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech, which I commanded them not. Ang bayang Israel ay nagkasala na sila ay sumamba sa ibang Diyos, doon sa Diyos-Diyosan, doon sa mga rebulto, na katulad ni Baal at saka ni Molech. Ginawa nila ng rebulto to at sinasamba nila at inaalaya nila ng kanilang mga anak, na yung kanilang mga anak ay ino-offer doon at sinusunog. At yun ay palagi at paulit-ulit na ginagawa ng bayang Israel doon sa Hinnom Valley. Sa harap ng altar, andun yung rebulto. Bukod yung rebulto ni Baal, bukod yung rebulto ni Molech. At doon, merong may sigaan doon na inaapuyan nila at doon nila hinahabis yung kanilang mga anak. Maraming ganitong verses sa Old Testament na ang anak ng Diyos, yung bayang Israel, ay sumasamba at naghahandog sila ng kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan. Yung ganitong klaseng seremonya, ito yung ginagawa ng mga kulto sa panahon natin ngayon. Merong tinatawag na padugo. Alam niyo ba yun? Yung padugo na may mga construction ng building, ng tulay. Nilalagyan nila ng dugo yan eh. Hindi lang dugo ng hayop, hindi lang dugo ng manok, kundi dugo ng tao, ng mga bata. Commonly, yung mga nabibiktimang mga bata dyan ay yung mga batang pag-alagala na walang mga magulang. Yun ang kinukuha nila kasi walang maghahanap. Actually, yung padugo na yan sa mga building, sa mga infrastructure, mga tulay, ganyan, hindi naman actually para tumibay yung building eh. Kundi yan ay seremonya, pagsamba doon sa mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan. So, sa ginagawa ng bayang Israel na ganitong klaseng pagsamba sa Diyos-Diyosan, syempre galit na galit ang Diyos sa kanila, kung kaya merong sinabing prophecy na sila ay magbabay sa kanilang ginagawang mga kasalanan. Ang sabi dun sa Jeremiah chapter 19 verse 6, Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that this place shall no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. Ito ay isang prophecy at ito ay isang judgment sa bayang Israel na pagbabayaran nila yung ginagawa nilang pagsamba. So, etong sinasabing the valley of slaughter, na someday mangyayari ito sa bayang Israel na sila ay mamamatay. Sila ay kakatayin, slaughter, papatayin sila, kakatayin dahil sa ginawa nilang kasalanan. At ito ay nangyari na sa the year 70 AD, doon mismo sa Jerusalem. Kung naalala nyo doon sa mga suki natin na meron akong video, ito yung The Olivet Discourse Part 2, na dito ay pinaliwanag ko yung The Siege of Jerusalem. Ito yung prophecy ng Panginoon Kristo
nung kausap niya yung kanyang mga apostol doon sa Mount of Olives. Na-upload ko ito noong November 4, 2023. Na dito, ito yung katuparan nung sinasabi doon sa Jeremiah na itong the siege of Jerusalem na nangyari noong March 70 AD. Na siege na pinalibutan ng Roman army yung Jerusalem at daming namatay. Okay, namatay lahat ng mga tao doon sa may Jerusalem. At sa dami ng mga namatay na ito, hindi na nila kayang ilibing lahat yan. Kundi ang ginawa nila, tinapon nila yung mga bangkay doon sa Hinnom Valley. At doon, sinunog nila yung mga bangkay ng mga Hudyo doon sa Hinnom Valley. So, sa kasaysayan, na ang Hinnom Valley, kung kaya nabanggit ng Panginoon yung Hinnom Valley, patungkol sa impyerno, kasi ito yung larawan ng tunay na impyerno na kung saan doon mapupunta yung mga taong makasalanan na hindi nagsisi, na nag-reject sa Panginoon Kristo. Doon sa mga kaibigan natin dyan, kung hindi mo pa alam ang iyong patutunguhan ng iyong kaluluwa, ang sinasabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan. Sabi dun sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanong, ano ba ang dapat mong gawin? Okay? Para ikaw ay mapunta sa impyerno. Okay? Sa versikulong ito, wala ka nang dapat gawin. Hindi ka na dapat magkasala kasi ginagawa na natin. Kasi yung kasalanan, hindi lang sa gawa, hindi lang yan sa salita, kundi sa isip pa lang, nagagawa na natin yan. Okay? Marami tayong kasalanan sa Panginoon na kapag tayo ay hindi nagsisi ng ating kasalanan, tayo ay mapapahamag doon sa apoy ng impyerno na kung saan merong uod na hindi namamatay at yung apoy ay hindi natutunaw, hindi nawawala at mararamdaman ng tao doon yung walang hanggang init ng apoy ng impyerno. Kinakailangan mong magsisi ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas dahil siya yung nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Tumawag ka na sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Ang sabi doon sa Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.